Suportado ng ilang mga Pilipino ang mga politikong kasama sa kanilang plataporma ang pagresolba sa ilang pangunahing isyu sa Pilipinas. Samantala, binigyang diin naman ni House Speaker Martin Romualdez na kasama sa tinututukan ng Kamara ang pangangailangan ng mga Pilipino. Ang detalye ihahatid ni Kate Renya. Naglatag ng iba't ibang advokasya at plataporma ang bawat kandidato ngayong 2025 midterm elections. Pero ano nga ba ang mga pangunahing issue sa bansa ang gustong masolusyonan ng mga Pilipino? Lumabas sa survey ng Social Weather Stations o SWS nitong Abril na nasa 73% ng mga Pilipino ang susuporta sa mga kandidatong nais tutukan ang pagbibigay ng job opportunities, pagpapaunlad ng agrikultura at mapalago ang produksyon ng pagkain. May ilan naman opinyon dito ang ating mga kababayan sa mga isyong dapat tutukan ng mga tumatakbong politiko. Sang-ayon naman ako kasi ngayon sa panahon ngayon kailangan natin lahat may trabaho. Kasi yung gobyerno natin dapat yun yung mga inuuna. Lalo na yung mga kumakandidato sa ngayon at malapit na yung eleksyon, dapat unahin nila yung mga tao para hindi na naghihirap. Tapos hindi na nag-ibang bansa para sa ating ekonomiya. Opo, dapat yun ang tutukan ng mga kandidato, yung pagbibigay ng mga trabaho, saka sa agrikultura, sa magsasaka. Yan ang dapat na unahin kasi sobra nang tumataas sa mga bilihin natin ngayon para mabigyan ng mga trabaho. Yung una-una na yung mga trabaho, bigyan ng trabaho yung mga Pilipino. Muli naman siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na nakatuon ang Kamara sa pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa paglikha ng madaming trabaho at seguridad ng pagkain sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, sa nakalipas na 2 taon, nagpasa ang Kamara ng mga batas na nagpatibay sa mga hakbangin para mapalakas ang job sector sa bansa. Kabilang narito ang Republic Act 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act, Republic Act 11966 o ang Public-Private Partnership Code of 2023, Republic Act 11967 o ang Internet Transactions Act at Republic Act 11960 o ang One Town One Product Philippines Act. Pinagsama rin ng Kamara ang reforma at agarang tulong para sa mga magsasaka. Sa bisa ito ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act at Republic Act 12078. Paliwanag ni Romualdez, layo ng Condonation Law at Rice Fund makapagbigay ng puhunan sa mga magsasaka. Sa pagtugon naman sa abot kayang pagkain, suportado rin ng Kamara ang 20 pesos rice program. Target nitong mapanatili ang murang bigas sa mga lugar na may mababang kita habang hinahanda ang nationwide rollout. Sa pagpasok ng 20th Congress, inaasahang tututukan ng Kamara ang mga batas para sa trabaho, pagsuporta sa micro, small, medium enterprises o MSMEs, modernisasyon ng agrikultura at food security. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.